Mula kay Melvs Castle, no? Nagpapanik daw ngayon ang China at iyak. Nuclear missile na kayang tumama sa China World War II base. Bubuhayin. Yan ang sabi rito, no? Iyak China na alarma sa hakbang ng USA. Well, panoorin na lang natin to para mas malaman natin yung pinaka magiging content ng video, mga tol. Huwag tayo magbase lang sa title. Minsan kasi yung mga title natin, alam mo yun, pangkuha ng views. Pero mas mahalaga pa rin yung tawag dito, yung content ng isang news o ng balita, mga tol. Kumbaga parang sa mga pahayagan sa tabloid lang yan yung mga front, ando doon talaga yung pinaka-headline para bilhin mo yung pahayagan. Ganun naman talaga. Dapat naiintindihan nyo yun, mga tol. Anyway, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Iyak ang China sa balitang ito. Titigas ng muka ng Chinese na yan ha. Inanunsyo tuloy ng Naval News USA na bubuhayin muli ang World War II Subic Bay Naval and Air Station sa Zambales. Dahil kasi yan sa dumaraming Chinese maritime militia sa West Philippine Sea. Sawa na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na palayasin mga Chinese. Palayasin man kasi babalik rin agad. Actually, hindi nga natin napapalayas, hinahayaan lang natin eh. Sa totoo lang, mga tol, wala pa ako nabalitaan masyado na pinalayas natin yung mga Coast Guard at mga ships ng China. Ang madalas nating nababalitaan o ang normal na nababalitaan natin, usual na nababalitaan natin, tayo yung pinapalaya sa loob ng West Philippine Sea. Paulit-ulit na lang, di ba? Bubuhayin muli ang Subic Bay para kung may gawing kakaiba ang China sa West Philippine Sea, papaulanan agad yan. Bilang yan nga ang nirereklamo ng Chinese Foreign Ministry. Matagumpay rin kasing napasabog ang Intercontinental Ballistic Missile ng US Air Force. Kaya nitong targetin ang China kahit i-launch pa to mula sa USA. Mariin niyang tinutulan ng China ang missile testing. 作为拥有最大、最先进核武库的国家，美方应切实履行特殊优先责任，进一步大幅实质地削减核武库，而不是向其他国家转嫁责任，甚至威胁要部署更多的核武器。 Hindi lang Chinese maritime militia ang binabantayan. Dumodoble rin kasi ang bilang ng Chinese warships sa buong West Philippine Sea. Oo, nakakaalarma ito. Kaya nga patuloy na gumagawa ng aksyon ang administrasyon para pigilan ang tangkang pananakop ng China. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Buong ASEAN ang nakatutok sa West Philippine Sea. At yun ang ginagawa ng President Marcos nga mga tol. Kung napapansin nyo pa na yung mga meeting niya sa iba't ibang mga leader, sa iba't ibang mga bansa sa international community para mahatid natin sa kanila yung nagaganap lalo dito sa West Philippine Sea. Kasi syempre, yung mga balita na inilalabas natin, kinukontra din naman yan ng China. Kada nagpapa-press briefing sila, mga to, lalo na pag si Mauning ang nagsasalita, talagang baliktad, no? Baliktad na baliktad talaga. Talagang as in baliktad. 180 degrees ang pagkakabaliktad, mga tol. Ganon sila gumawa ng kwento ng pekeng balita. Lahat talaga mahusay sila mang-gaslight. Sisisi nila sa Pilipinas lahat ng kapalpakan at pagiging agresibo nila, sisisi nila lahat sa sa Pilipinas, mga tol. Kahit naman kitang-kita naman, number one, in the first place, wala sila dapat dyan. Anong ginagawa nila dyan? Wala sila dapat dyan. Dahil napawalang bisa ng International Court o ng The Hague na Permanent Court of Arbitration, yung yung claim nila doon sa 9 dash line nila, walang bisa, invalid, mga tol. Imaginary line nila, invalid, walang bisa yan, mga tol. Pero tingnan nyo, binaliwala nila yon. 1982 UNCLOS ang nag-define na ang Pilipinas ay may 200 nautical miles. Nakapirma sila doon, asignatory sila doon, pero tingnan nyo, baliwala pa rin sa kanila yon. Ang gusto nilang gawin, maniga dyan, takutin, lahat ng pwede nilang takutin, mga to, lalong-lalo na Pilipinas, dahil nakita na nila isang beses, natakot na nila ang presidente ng Pilipinas isang beses nung nakaraang administrasyon, takot na takot sa kanila yon. Talagang sabi nila,
Kaya naman palang takutin ng Pilipinas, eh, di takutin natin lahat. Nakapagpapasok na siguro sila ng mga espiya dito mga tol, dami ng alam niyan. Biruin mo ilan yung Chinese national dun sa Coast Guard dati nung nalaman natin, 'di ba? Lahat 'yun nakakuha na ng mga information yung mga 'yon kung ano yung kapabilidad ng Pilipinas. Alam na ng China kung anong kakayanan natin sa hindi natin kaya. Kaya tingnan niyo, wala silang katakot-takot sa atin. Patuloy tayo nilang binubulas. Kung aakalain ng Pilipinong Pilipinas lang ang maapektuhan dito, nagkakamali kayo. Pag napasakamay kasi ng China ang buong South China Sea, bilang Pilipinas ang luluhod sa China. Yun nga, 'di ba? Kaya nga sabi natin, hindi lang Pilipinas ang makakalaban dito ng China. Kasi unang wala namang basehan yung pinaglalaban nila eh. Kumbaga hindi makatarungan yung ipinaglalaban nila. At pag nagkaroon ng laban dito sa South China Sea, apektado buong mundo. Dahil sabi nga ni PBBM, halos half ng trade no sa buong mundo dito dumadaan sa South China Sea. Tingin niyo hindi maapektuhan yung mga kalakal nila? Yung presyo ng langis o kung ano man ang mga presyo sa mga goods at mga kalakal na sa buong mundo, di ba? Maapektuhan yan. At ang main reason bakit nagkakaroon ng kaguluhan dyan, meron kasing isang bansa na ganid sa resources. Kundi ang buong Association of Southeast Asian Nation. Yes, lahat ng bansa na yang magiging utos-utosan na ng China. We have increased patrols. We are involving our partners and allies. We are not the only one concerned. Even other countries are concerned about that. This is not only a problem of the Philippines, it's a problem of ASEAN and the international community. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo unang aatake sa China. Tayo lang ang dedepensa. Kung maunamang umatake ang mga Chinese, US nang bahalang gumanti para sa atin. Pero syempre aatake rin tayo pag nangyari yan. At pagsisisihan raw ng China pag nagkataon. Patuloy ngang nakamonitor ang militar sa lahat ng Chinese warship na naglalabas-masok sa ating EEZ. That we don't want to use the military actions, and these things are what we are now, the government's doing is more of the diplomatic track. We observe, we monitor the conduct of their exercise. We check on the details of their capabilities. That's as far as I will go. But rest assured that they showed us, they validated some of our points of what we know about them already. Kung sasabihin na naman mga Pilipinong walang ginagawa ang Philippine Navy, nagkakamali kayo. Hindi lang lahat isinasa publiko para sikreto. Handa raw ang Pilipinas kung magkagulo. At may nakalatag na hakbang kung magkakatotoo man ito. The actions that we are doing in the West Philippine Sea is to enforce our sovereignty and sovereign rights. We have to understand these are our seas, these are our rights, this is our future. Ito ay ating karagatan, ipaglalaban ng inyong sa datahang lakas ang ating karapatan para sa inyong kinabukasan. Yun no? Husay naman marinig no. Yan ang ano natin mga tol, yan ang mga idols natin, di ba? Ganyan no, balikan natin yung sinabi niya. Sa datahang lakas ang ating karapatan para sa inyong kinabukasan. Diba? Para sa kinabukasan natin. At hindi lang sa atin ngayon kundi para may maabutan pa yung next generations of generations pa na meron silang aabutang West Philippine Sea na mayaman sa lamang dagat o sa yamang dagat mga tol. Diba? Kasi kung nakikita natin mga tol, yung mga durog na corals, aayos pa naman yan after ilang dekada, mabubuhay ulit yung mga ano dyan. Yung mga serang corals dyan, mapapangalagaan yan. Basta umalis yung mga ano dyan, yung mga peste doon, aalis. Talagang maayos pa natin yan mga tol. Pero yun nga ang tanong, kaya ba ng Pilipinas ipaglaban yung kanilang claim? Wala tayo ibang magagawa kundi manalig at magtiwala sa kakayanan ng ating bansa. At kung naniniwala tayo ang nasa tamang side, hindi naman tayo pababayaan ng taas mga tol. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balita o sa videong napanood natin mula kay Melvs Castle? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.